Samantala dito po sa katatapos ng APEC 2015, nagpalabas na po ng declaration kung saan nga po ay nagkasundo na yung mga pinuno ng member economies na palawakin pa rin po ang kooperasyon sa larangan ng ekonomiya, seguridad at pagtugon po sa climate change. Ipinalabas po nila yung mahigpit na pagkondena ng mga leader ng laban po sa terorismo sa harap na rin po na naganap na terror attack dito sa Russian jetliner sa Paris, kasama na rin po ang sa Beirut. May tema na Building Inclusive Economies, Building a Better World, nakasaad po sa APEC Economic Leaders Declaration Manila 2015 kung saan hinikayat pa po ang pagpapalakas ng international cooperation laban sa terorismo at karahasan. Sinasabing ang malakas na ekonomiya ang tutulong para bumangon sa kahirapan ang nagsisilbing ugat ng terorismo. Nagkasundo rin ng mga leader na pag-ibayuhin pa ang mga pagsisikap para maramdaman ang hatid na ginhawa na dala ng sinasabing pag-angat ng mga ekonomiya. Kabilang ni dito yung patuluyang laban kontra katiwalian at korupsyon. Kinilala kasi ang pagsusulong ng small and medium enterprises o SMEs na magkakaroon po ng mga hakbang kung saan makatulong ang sektor ng mga kababaihan, PWDs at low-income groups. Isinulong rin ang commitment ng APEC sa Bogor, Indonesia Goals noong 1994 para sa free and open trade investment sa taong 2020, pati na rin po ang pag-iral ng free trade area of the Asia Pacific. Ang Bogor Goals ang sinasabing naging batayan ng tulungan sa kalakalan para sa sabay-sabay na kaunlaran ng mga industrial economies sa taong 2010 at developing economies katulad ng Pilipinas sa 2020. Batay naman po sa 2010 APEC Strategy Report, umabot na po sa 300 milyong katao ang nakaalis na sa kahirapan dito sa APEC region. Malaking bahagi rin po sa APEC Declaration Manila 2015 ang ibayo pang tulungan ng lahat para sa mabilis na pagtugon sa epekto ng climate change, pati na agarang tulong sa panahon ng kalamidad at sakuna. Suportado rin nila ang pagtamo ng patas na climate change agreement sa harap na rin na idaraos na Paris Climate Conference o COP21 sa December. Nakasaad dito ang pagbawas sa aggregate energy intensity sa 45% by 2035, kasabay na rin ang pagsusulong ng renewable energy. Samantala, inaasahan na rin po ang maglalahad ng mabuting resulta ang mga napagkasunduan sa susunod na APEC Summit na idaraos naman po sa Lima, Peru sa taong 2016. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa World Trade Center. Ako po si Raquel Ignacio para na rin po sa pagtatapos ng APEC 2015 dito sa Pilipinas.